Sa isang panaginip, nakita ko ang isang taong naglalakad sa gitna ng dilim na may dalang maliit na kahon na naglalabas ng kakaibang liwanag. At nang magising ako, may marka sa aking palad na parang suntok ng bato. Taong 2003, sa baryo ng Balintawak sa gilid ng bundok ng Rizal, ako ang nakapagsimula ng kwento na inakala nilang biro lang at kalaunan ay kinatakutan ng mga aswang. Tinawag nila akong albularyo dahil sa mga lumang kwentong naglalarawan sa akin, ngulit hindi iyon ang dahilan kong dumating. May sinasabi ang panaginip na hindi ko pa lubos na nauunawaan. Sumulat ako ng liham sa aking matalik na kaibigang si Berto at isinulat niya sa akin habang umiiyak. Sumama ka, kailangan kita, kagyat. Nakaramdam ako ng bigat sa dibdib, may amoy ng dampong lupa at usok ng susunod na apoy na parang paalala ng isang bagay na matagal nang nakabaon sa lupa ng aming baryo. Taong 2003, bayan namin ay tahimik at malayo sa kalsada. Ang mga kubo ay kulay puti na may bubong na pawid, ang hangin ay may halo ng pawis at dilaw na damo, ang mga aso ay tahimik sa gabi at ang ilaw ng buwan ay parang pilak na sumasalamin sa ilog tinago. Ang panaginip ay tila direktang tawag at sinabi ko sa aking sarili na dapat kong sundan ang tinig na iyon sapagkat maliit ang pag-asa na ito ay simpleng bunga ng pagod lamang. May pangakong nakataya, sinabi ng panaginip na may isang bakay sa bakuran ng dating simbahang ito na maaaring pumawi sa sumpang naglilimita sa amin o magdulot ng malalim na takot sa lahat. Si Ate Rosa, ang aking kapitbahay at mamamana, sumipot na may malumanay na bulong. Ikaw ba talaga ang may marka, Mara? Hawak mo ba ang liwanag na iyon? Sabi niya at hinawi ang kanyang basang buhok mula sa noo. May amoy ng gata at bagong nilagang mais na naging paalala ng aming pag-uwi. Sumamo si Berto ng gabing iyon. Halika bukas, hindi ka namin pag-uusigin, tutulungan ka namin. Lumuhod siya sa harap ng aking maliit na kusina. Ang kanyang boses ay parang kalawang na dumula sa kawali, nanginginig sa lamig, at nakita ko sa kanyang mga mata ang pag-asa at takot. Sinagot ko siya, sumama ako, ngunit may isa akong kondisyon, kailangan nating makinig sa mga matatanda. Nagdaan ang hangin at may tunog ng mga dahon na kumakaluskos, isang panuluyan ng malamlam na ilaw mula sa buwan. Pagdating namin sa baryo kinabukasan, sinalubong kami ng biglaang pagtindig ng mga tao. Ang banyaga, ano ang dala ninyo? Ang lider ng barangay si Kapitan Lito ay tumayo sa gitna ng plaza. Ang kanyang mukha ay kupas na may maliliit na piklat, may matalim na tingig at tinig na parang kalawang. Hindi namin hinihiling ang inyong mga kaguluhan. At may isang matandang babae na tumahol, Hoy, mahigpit naming ipinagbabawal ang walang otoridad na pagpasok sa aming bakuran at ramdam ko ang malamig na hangin na tila nagdudulot ng pag-igiting sa bawat tao. Ang unang sagot ko ay simple, hindi kami nananakit. Dumating kami dahil sa isang panaginip. May dala akong marka sa palad at pinakita ko ang pulang pag-ukit na sumisiklab sa ilalim ng aking balat. Ang amoy ng sahig na bagong nilinis at ng inis ang nag-ambag sa tensyon ng sandali. Tumindig si Lolo Tasio, ang tagapangalaga ng lumang kwento. Ang kanyang balahibo ay sinipol ng hangin at may mga kulubot na parang mapa ng mga panahon. Sumama kayo sa amin sa ilalim ng puno, ipakilala ninyo ang pagkatao ninyo at kung totoo nga ba ang inyong sinasabi. At sinabi ko, opo, sasamahan namin kayo, ngunit hindi ako pumayag na itago ang aking marka. Sa unang gabi, nagpakita ako ng maliit na ritual. Kinuha ko ang aking singsing ng alum, pinuno ako ng puting abo ang mga palad at binigkas ko ang mga lumang salita na hindi ko alam kung saan nanggaling. Ang hangin ay tila huminga pabalik, may tunog ng mga kuliglig at mahahabang bango ng sampagwita na dumapo sa aming mukha. Nang ilabas ko ang singsing, may kakaibang pag-ilaw, maliwanag ngulit malamlam. At may isang bata na napahawak at napahakbang. Hindi ito biro, nagsalita ang bata na may takot at pagkamangha. Sa unang alitan, may nagtatapatan na galaw, may narinig kaming isang sigaw, may tumakbo palayo at may nagbulong na salita. Huwag kayong magpapasok ng banyaga, maaaring magdala ng sumpa. At naramdaman namin ang pag-aalala ng bayan. May mga pulso sa hangin na parang mga kamay na bumalot sa aming dibdib.
Pinakita ko ang aking kakayahan, hindi ako doktor na may mga gamot, ngulit may kakaiba akong kakayahan na mapatunayan ang totoo. Nilagay ko ang kamay ko sa ulo ng isang batang may lagnat na matagal nang hindi gumagaling. Naramdaman ko ang init at mapait na lasa sa aking dila. Ako ay lumuhod at huminga ng malalim. May amoy ng mga halamang gamot mula sa paligid at inilapat ko ang singsing sa kanyang noo. Kumislap ang singsing ng isang sandali at humupa ang lagnat. Ang bata ay umiyak at ngumiti. Maraming salamat. Ang kanyang ina ay kumuyukod at yumakap sa akin ng mahigpit. At doon ko naramdaman ang unang maliit na pag-asa na sumibol sa puso ng ilan. Pagkalipas ng ilang araw, unti-unting lumitaw ang mga pangalan na magpapalalim sa kwento namin. Si Mang Ramil, ang mangangalakal na may lihim sa likod ng kanyang tindahan. Si Aling Nena na may dalang utak ng babaylan at naglalakad ng malakas. Si Dr. Heine na hindi naniniwala sa mga anting at sinasabi na siyentipiko ang tanging sagot. Si Mateo, ang tinangay ng anino, at si Dato Amado na parang protektor ngulit may hawak na dalawang mukha. Ang mga ito ang mga pangalan na makaroon ng aksyon at refleksyon sa mga susunod na araw, at ang baryo kung minsan ay tila nabahiran ng malamlam na liwanag na hindi madaling matanggal. Nang umusbong ang tiwala, sinasabi ng ilan na maaaring may katotohanan sa aking mga sinasabi, ngulit may mga nagdududa at may mga taong bumabatikos. Nang malakas, bakit siya, ang albularyo? Siya ba ang magliligtas o magdadala ng higit na sumpa? At doon nagsimula ang paghihiwalay sa komunidad. May mga nag-aalinlangan at may mga tapat na sumuporta. Sa isang gabi ng malakas na ulan, nagpunta kami sa kubo ni Lolo Tasio para magpakita ng isang maliit na ritual. Naglagay kami ng mga dahon ng sigarilyo at pinakuluang dahon ng luya. Ang usok ay malapot sa hangin at may lasa ng asin sa bibig. Si Ate Rosa ay sumigaw, "Dito natin malalaman kung totoo ang iyong sinasabi." At tumugon ako, "Huwag kayong matakot, kailangan natin itong subukan ng may pag-iingat." Ang ritual ay simple, ngunit may isang panuntunan. Kailangan ang alay, kailangan ang tahimik na pagkilala sa nakaraan, at doon ko ipinakita ang paggalang sa mga anito ng bundok. Sa ikatlong araw, umabot kami sa bahagi ng kwento kung saan ipinakilala ang artepakto. Isang maliit na itim na bato na may maliliit na pilat na parang butas ng lumang susi at isang singsing na nakatinig na parang nakikipag-usap kapag tinatangay ng hangin. Tinawag nila itong albularyo ng ilan bilang biro, ngunit nang mahawakan ko ang bato, may kumatok sa puso ko at may tunog na parang kampana sa layo. Sinabi ni Lolo Tasio, "Ang bato ay hindi basta bato. Ito ay alay ng mga ninuno at may sumpa din nakasama." At tinuro niya ang isang lumang kahon na nababalutan ng lumang tela at pulbos. Ang kahon ay may amoy ng lumang papeles at langis ng lampara at may marka ng tanggal na hindi maintindihan. Ipinakita niya ang mga batas. Ang bato ay kailangang itago tuwing gabi ng bagong buwan. Hindi dapat ilantad sa araw at may tao lamang ang dapat magdala nito. Ngunit ang pinakamahalaga, hindi dapat gamitin para sa personal na kapakanan. Habang inilalabas namin ang mga kwento tungkol sa itim na bato, may lumitaw na pagtutol mula sa ilang mga miyembro ng komunidad. Si Mang Ramil ay tumayo at nagsalita ng mabangis. "Hindi namin kailangan ang iyong mga kwentong panaginip, dala mo lang ang problema." At may katabi siyang mga lalaking mukhang handang magsalita ng malupit. Sumagot ako, "Hindi namin hinahangad ang gulo, ang panaginip lamang ang nagdala sa amin dito, ngunit may mga tinig na mas malakas. At kung totoo nga na may sumpa, bakit hindi natin subukan upang malaman, at kung may lunas, bakit hindi natin gamitin upang makabuti?" At may sinabi si Dr. Jaime, "Kung ito ay tunay, kailangan ng masusing pag-aaral." Ngunit maraming tao ang hindi naniniwala sa agham na ito lamang ang kinuha. Doon nagsimula ang pagsisiyasat ng aming bayan at nakita namin na may mas malalim na sugat kaysa inakala. Ilang pamilya ay may mga anak na nawawalan ng loob na parang may anino sa loob nila.
May mga hayop na naglalaho sa gabi at may mga pakpak na sumasabog sa barn. At may pangalan na paulit-ulit na binabanggit, aswang. Nagtipon kami sa kubo ng dato upang magpasya kung ipapakita sa iba ang bato. Itatago na lamang muli. Habang nag-uusap, nakita ko ang matinding galit sa mga mata ni Kapitan Lito. Ano ang gagawin natin kung ito ay magpapahamak sa aming reputasyon? At may maliliit na boses sa paligid. Ibabalik na lang natin ito sa kuweba, huwag nating guluhin ang ating buhay. Ngunit may isa na nagbigay ng ibang pananaw. Si Aling Nena ang nagsalita ng mahina at malalim. Kung ang bato ay may kapangyarihan, hindi dapat ito itago dahil baka pagsamantalahan ng masasama. At ang kanyang mga salita ay tila may bigat ng panahon. Sa paglubog ng araw, napagpasyahan namin na ipakilala ang bato sa tamang paraan at sundin ang mga patakaran. Ngunit hindi nagtagal ay lumitaw ang lihim na katotohanan na may ilan sa aming mga kapitbahayan na hindi lang basta biktima ng sumpa. Silang ilan ay naging daluyan ng mga nilalang na ating kinatatakutan. Sa unang sandali ng revelasyon, nakita namin si Mateo na naglalakad sa gabi na may kakaibang hagod sa kanyang mga mata. At nang sinubukan namin siyang lapitan, tumalikod siya at ang kanyang balat ay kumintal at may amoy na kakaiba. May tunog na parang usok na umaagos mula sa kanyang bibig. Nag-usap kami ng mabuti, matagal na kami nagkita at marami siyang sinabi na wala sa sarili. Ngulit nang humawak ako sa kanyang kamay, may malamig na likaw na parang bulak na may lasa ng saog na mapait at umiyak ako sa kanyang pagbabago. Nagkaroon ng isang gabi na hindi ko malilimutan. Ang bangungot ng aking panaginip ay tila nagbalik at nangyari sa wakas sa aming plaza. May umiikot na anino at isang pagsigaw na tumagos sa hangin. Tumigil kayo, huwag lumapit. Ang mga mata ng ilang tao ay kumikislap na parang uling at may isang babae na nagngangalang luwalhati ang napahawak sa aking braso. Tulungan ninyo kami, may kumakatok sa aming bakuran. Nagpasya kami na gamitin ang bato upang subukan ang ilang lunas. Sinunod namin ang ritual na itinuro ni Lolo Tasio. May mga dahon ng bayabas, uling, asin at luya. Kailangan ding maging tahimik ang lahat at may isang prosesong teknikal na aming ginawa upang madiyak na hindi mapahamak ang sinuman. Ipinakikita ko ng detalyado ang pagtatakda ng bato. Inilagay namin ito sa isang banig na hinubog mula sa hibla ng kawayan na puno ito ng abo ng palaspas at pumailan lang ang malamlam na ilaw sa paligid. Ang ritual ay isang serye ng hakbang na inayos ng ating pinakamatanda. Unang hininga ng ritual, humiga ang pasyente at inilagay ang malamlam na ilaw sa kanyang dibdib. Naramdaman namin ang amoy ng apoy, ang init ng balat at ang lasa ng asukal na natunaw sa bibig ng pasyente. Pagkatapos, inilagay namin ang bato sa gitna ng bilog at binigkas ang mga panalangin. Sa mga ninuno, may mga salitang lumilipad na parang mga ibong sa loob ng umaga. At ang bato ay nagningning ng bahagya. May sinag na pumapalo sa katawan ng pasyente at unti-unting umangat ang kanyang paghinga. Naramdaman namin ang liwanag sa aming mga palad. May mga kuliglig na umaawit at may kakaibang pipi na pumapawi sa sala. At nang humiga si Mateo, ang kanyang mga mata ay naglaho ang madilim na anino. Napaiyak kami at nagyakap at may pag-asa na sumibol. Ngulit hindi lahat ay mabuti. May mga pahiwatig ng pagtataksil at natuklasan namin na ang ilan sa mga nakasalakay ay mga taong kilala namin. Si Mang Ramil na noon ay matapang nagsalita laban sa amin, may balak pala na ibenta ang bato sa isang banyaga na may masamang hanggaran. At sa gitna ng gabi, may mga palitan ng usapan at paglalakad na hindi maunawaan. Nang harapin namin siya, nagsalita siya ng may pagkasuklam. Bakit ninyo inaalagaan ang isang bagay na magpapabura sa amin kung wala kayong pananagutan? At sumagot si Aling Nena, hindi ito tungkol sa iyo lamang, ito ay tungkol sa kinabukasan ng ating mga anak, at ang salita ay naging sibat sa pagitan ng dalawang panig. Sa paglakad ng kwento, inilatag ko ang aking backstory sa 3 malinaw na bahagi.
Unang bahagi ng aking buhay ay ang aking pagkabata sa isang maliliit na kubo sa tabi ng sapa. May mga araw na puno ng amoy ng palay at hangin na may tamis ng pulot. Lumaki ako na nakikinig sa mga kwento ng aking lolo tungkol sa mga aswang at mga anito na nagbabantay sa bundok. Paborito kong laro noon ang magtago sa ilalim ng mga palumpong at magbilang ng mga bituin. Nakalarawan sa aking isip ang amoy ng mainit na sinangag na sinami ng bawang at ang pakiramdam ng lumang kama na gawa sa kawayan kapag ako ay natutulog. Ang aking pagkabata ay pinagyaman ng mga turo ng lola na 1 oras ng kaalaman. Siya ang nagturo sa akin na marinig ang mga panaginip at pahalagahan ang mga marka ng katawan, at dahil sa kanya, natutunan ko ang paggalang sa mga bagay na hindi nasusukat. Ang ikalawang bahagi ng aking buhay ay ang aking paghubog bilang marsupyo ng kaalaman. Nag-aral ako ng mga lumang dokumento at lumang awit, pagiging isang guro sa maliit na paaralan ng bayan, at doon nakita ko ang kahinaan at lakas ng mga tao sa kanayunan. Marami akong nakita na sakit at kabulukan, ngunit may mga aral na bumabalik na parang ulan. Natutunan kong magtayo ng maliit na silid-aklatan sa ilalim ng puno ng akasya, at doon ko itinago ang mga tala tungkol sa mga ritual na hindi na inuulit ng karamihan. Ang tunog ng mga pahina na nagkikiskisan sa mga kamay ko ay para bang musika, at ang lasa ng kape sa umaga ay nagpapaalala na kahit sa gitna ng dilim ay may liwanag. Sa yugtong iyon, natutunan ko ang agham at ang pamahiin ay maaaring magsama kung may respeto, at iyon ang nag-udyok sa akin upang unahin ang pag-alalay sa komunidad. Ang ikatlong bahagi ng aking backstory ay ang pagkawala at pagbangon na siyang dahilan ng aking pananamit ng responsibilidad. Nawalan ako ng isang kapatid sa isang gabi ng bagyo na inikas ng anino at hindi na namin siya nakita. Ang pagkawala niya ay nag-iwan ng malaking lungkot at isang marka sa aking kaluluwa, at sa palad ko ay lumitaw ang marka pagkatapos ng panaginip na nagpasiklab ng aming misyon. Ang sakit ay parang abog na dumikit sa mga bintana ng aking puso, at natuto akong gumising ng maaga at magtrabaho ng higit upang mapuno ang lamat ng kawalan. Dito nagsimula ang aking pangakong hindi ko nahayaang mangyari ang kamalian sa sinuman sa aming baryo, at iyon ang nagdala sa akin sa opisina ng dokumento at sa kumpiyansa na dapat harapin ang mga bagay na dati ay itinakpan. May 6 na pangunahing tauhan na nagbigay hugis sa aming kwento. Si Berto ang aking matalik na kaibigan at kasama sa paglalakbay na palaging nagtataglay ng isang sombrero at isang banga ng tubig. Siya ang nagdala ng lakas at ilang katalinuhan sa aming plano, at madalas siyang magsabi ng mga biro upang aliwin ang mga bata sa baryo. Si Ate Rosa ang may-ari ng tindahan ng damo, laging may dalang supot na puno ng luya at dahon ng bayabas. Siya ang laging nagbigay ng pagkain at pag-aalaga at nagbigay ng mahahalagang impormasyon tungkol sa mga lumang ritual. Si Kapitan Lito, ang lider ng barangay na may malakas na tingin at nagkaroon ng mga pag-aalinlangan, ngulit sa huli ay napilitang magdesisyon batay sa kabutihang panlahat. Si Lolo Tasio ang tagapangalaga ng mga lumang kwentong pamahiin. Siya ang nagbigay ng mga tagubilin para sa ritual at nagbunyag ng mga nakatagong lihim. Si Mang Ramil, ang negosyanteng may itinatagong hangarin at kalaunan, ay naging simbolo ng pagtataksil. Si Dr. Jaime, ang siyentipiko na nagdududa ngunit tumulong sa pamamagitan ng mga pagsusubok at medikal na kaalaman. Ang mga ito ay naging mga aktor sa bawat yugto na may tiyak na mga aksyon mula sa pagtulungan hanggang sa pag-uusig at pagtataksil. May mga sandaling puno ng tensyon na hindi madaling limutin. Ang una ay ang gabi ng aming unang ritual sa plaza, kung saan halos nagdulot ng isang marahas na pagtatalo sa pagitan ng mga naniniwala at mga tumudutol, na nagdulot ng 500 hanggang 600 character na pagsalaysay ng aking pagkabahala. Ang tunog ng mga putik na pumipintig sa kagat ng hangin, ang mga matang nagligiyab at ang walang humpay ng ating damdamin.
Ang pangalawa ay ang gabi kung saan si Mateo ay ganap nang nawala sa kanyang sarili at kami ay kinailangan niyang buon muli. May 500 hanggang 600 character na panloob na labanan, mga alaala mula sa kabataan ko na kumakatok sa aking isipan at ang pag-aalangan kung ang paglalakbay ay nagdudulot lamang ng kasiraan. At ang pangatlo ay ang mismong pagharap kay Mang Ramil nang magbunyag siya ng kanyang hangarin na ipagbili ang bato. Isang 500 hanggang 600 character na eksena ng alitan at desisyon na may dugo at luha. Sa isang sandali, kailangan ko ring ilarawan ng detalyado ang proseso ng ritual, isang technical na paglalarawan na humigit kumulang 300 character. Ang ritual ay nagsimula sa paglilinis ng lugar gamit ang usok ng niyog at luya. Inilalagay ang bato sa gitna ng bilog na gawa sa abo ng palaspas at binigkas ang mga lumang salita ng pag-aalay sa mga ninuno, habang ang daliri ay humahaplos sa ibabaw ng bato upang mabigyang daan ng liwanag. Ang bawat hakbang ay may kahalagahan. Ang temperatura ng bato ay sinusukat ng kamay, ang pag-ikot ng usok ay sinusubaybayan, at walang sinuman ng mawawala mula sa obserbasyon upang maiwasan ang maling paggamit. Ito ay naging gabay sa amin upang hindi magkamali sa kritikal na sandali. Isinagawa namin ang pagpapalawak ng aming pagkakaibigan at pagbuo ng alyansa sa pagitan ng mga malalapit na pamilya. Ginanap namin ang ilang pag-aaral at mga pagsubok sa pakikipagtulungan kay Dr. Jaime at sa mga serye ng eksena ng pagsasanay at paghanda, nagkaroon kami ng maraming palitan ng salita. Si Berto ang madalas na nagpapatigil ng aking pagkabalisa. Ano ang plano mo, Mara? Paano nating haharapin ang mga susunod na araw? At ako ay sumagot, kailangan muna nating magtatag ng watch team at magtaguyod ng pulso sa gabi. At nagdagdag pa si Ate Rosa, maghanda ng pagkain at gamot. Ako ang mag-aalaga sa mga sugatan. Sa sunod-sunod na eksenang ito, may 10 hanggang 14 palitan ng dialogo sa bawat mahalagang tagpo. Ang mga palitan ay puno ng detalye sa galaw, ekspresyon at damdamin, at ang amoy ng lutong ulam ay palaging naroon sa background na nagpapagaan ng panahong mabigat. Ngunit dumating ang pinakamalaking hamon, ang pag-akyat namin sa bulubundukin upang hanapin ang pinagmulan ng bato at ang lalaki na nagbigay ng paalala. Sa gabi ng pag-akyat, malamig ang hangin, may amoy ng lupa at nabagok na dahon, may tunog ng mga ibon na nagtatago at ang liwanag mula sa buwan ay nagtatabo sa mga anino. Naglakad kami ng tahimik. Berto, nagbukas ka ba ng mapa? May ilaw ako, sagot niya. Ang kanyang boses ay may katapatan at takot. Dahan-dahan kaming sumapit sa isang kuweba na may pinto na natatakpan ng lumang karpet at may napakagandang tunog sa loob na parang naglalaro ang mga alon. Nang pasukin namin, may amoy ng lumang karne at nasunog na kahoy at may marka na maliit, isang simbolo na kahawig ng singsing ng bino sa isang lumang larawan. Doon namin nakita ang pinagmula ng bato, isang altar na may mga butil ng asukal at mga labi ng bulaklak at isang lumang larawan ng isang babae na may pulang damit. Ang konfrontasyong klimaktiko ay naganap sa gitna ng kuweba. May mga aswang na nagpakita at ang kanilang mga balahibo ay malausok. Sila ay kumakatok sa hangin at nagtatago sa dilim. Ang una ay isang babaeng aswang na nagngangalang Hanagob. Siya ay kaibigang kilala noon at may mga mata na kumikislap na parang salamin. May mga palitan ng salita at dagok ng mga paa. May 10 palitan ng dialogo sa loob ng isang mahigpit na sandali. Sumigaw ako, huwag siyang saktan. Ang bato ay hindi maaaring magamit upang maialay upang ang mga pahirapan ang mga inosente at tumugon si Hanagob. Lumayo ka, hindi mo alam ang pinagdaraanan namin. At may mga tunog ng pag-igting, dahon na naggaliskis at mainit na amoy ng dugo sa hangin. Nagkaroon ng ritual na napuno ng sakripisyo, may mga taong nag-alay ng sariling dugo sa mabigat na labanan. At sa isang saglit, aking inampas ang bato sa lupa at kumislap ito ng malakas, parang araw sa isang iglap. Ang mga aswang ay napahinto at may hiyaw na tumalon sa kuweba. May pag-iyak, may pag-asa at may malaking presyo. Pagkatapos ng labanan, maraming sugatan at ang ilan ay nawala. Ilang pamilya ang naluha, si Mateo ay nagbalik, ngunit may malalim na gasgas sa katawan at sa kaluluwa. At nag-alay si Loro Tasio ng isang mahabang panalangin.
Ang bato ay may epekto, ngunit hindi ganap na panlunas. May mga sugat na hindi madaling maghilom, may mga oras na kailangan naming kumuha ng dugo at mga halamang gamot sa tag-araw. Sa mga sumunod na araw, kami ay nagtrabaho ng husto upang pagalingin ang mga sugatan. Nagluto kami ng mga sopas, naglagay ng mga tinder at tinahi ang mga sirang damit at nagbigay ng pag-asa sa mga natitira at unti-unting nagbago ang baryo. Isang mahalagang sandali ang paglabas ng among CTA sa gitna ng kwento, marahil sa bandang dulo ng ikatlong bahagi at narito ang aking dalangin para sa inyo na nanood. Kung ikaw ay nandito at tatanungin kita, kung ikaw ay nasa aking lugar, ano ang iyong gagawin kung makakita ng bagay na maaaring magbago ng lahat? Isusulat mo ba sa komento, ako ay tutulong o ako ay tatakbo at sasabihin kung bakit? Sapagkat ang inyong mga sagot ay mahalaga upang malaman namin kung paano magpapatuloy. At ang opinyon ninyo ay makakatulong upang hubigin ang susunod na kabanata ng ating mga kwento. Kung nais ninyong makilahok, isulat sa ibaba ang inyong pagpili at bakit, at pagbalik natin sa kwento, ang bato ay nagningning at wala nang makapaghula sa susunod na kaganapan. Sa mga sumunod na kabanata, ipinakita ko rin ang CTA para sa subscription ng natural matapos ang isang emosyonal na sandali. Napakarami pang kwento na tulad nito at kung nais ninyong makinig pa sa mga kwento ng panaginip, sumpa at pag-asa, mag-subscribe kayo sa kanal na ito. Dito nating ibabahagi ang mga kwentong kumapit sa ating kultura at sinasalamin ang tapang ng mga ordinaryong tao. Ang inyong pag-subscribe ay tumutulong sa amin na magbigay ng tinig sa mga nawawalang aalala at magsaliksik pa ng mga katotohanan. At pagkatapos ng maiksing paanyaya, nagpatuloy ang aming narasyon. Sa paghanda para sa epilogo, inilatag ko ang 3 yugto ng panahon kung saan makikita ang pagbabago sa baryo at sa buhay ng mga tao. 1 buwan matapos ang pagsubok, ang bayan ay nag-ayos ng mga sirang kubo. Si Ate Rosa ay nagbukas ng maliit na klinika para sa mga sugadan. At si Berto ay naging tagapangawatan ng watch team upang bantayan ang gabi. Maraming tao ang dumadagsa upang magpasalamat at ang Aking palad ay unti-unting kumupas, ngulit ang marka ay nananatili. Sa loob ng 1 buwan, may mga maliit na proyekto na inilunsad. May pagtatanim ng puno sa bakuran at pagbuo ng maliit na parol at may ilan pa ring pinipilit ang kanilang sarili na magduda. Sa isang mahabang talata na humigit kumulang sa 600 salita, tinaglayan ko ang mga pangalan at mga gawain na nagpapakita ng konkretong pagbabago. Si Dr. Jaime ay nagbigay ng libreng check-up, si Kapitan Lito ay nagtakda ng bagong patakaran, at si Lolo Tasio ay nagbigay ng mga lektura tungkol sa pag-aalaga sa mga tradisyon. Ang mga detalye ng pag-aayos ay nitido, may liwanag ng lampara, may amoy ng bagong pintura, at ang tunog ng mga bata na naglalaro ay nagbalik. 3 buwan pagkatapos, ang baryo ay may bagong programa. Nakatayo ang maliit na sentro ng kalusugan sa tabi ng plaza. May listahan ng mga voluntaryo at mga pangalan ng mga nagbigay ng donasyon, at ang bata na unang gumaling ay ngayon ay tumutulong sa mga nagdaranas. Isang habang paglalarawan ang nagpapakita ng muling pag-asa. May mas maraming detalye tungkol sa taon ng pagdinig at mga pagtuturo ng ritual na hindi nauubos, at napakaraming ngiti ang muling bumalik sa mukha ng mga matatanda. Sa loob ng mahigit na 500 salita, inilatag ko ang mga reforma at ang pagbuti ng kalusugan at edukasyon. 6 na buwan matapos ang climax, nagtatayo ang komunidad ng isang maliit na museo na may kahon kung saan inilagay ang bato bilang alay at aral sa susunod na henerasyon. Ang museo ay pinangalanan bilang Albularyo Memorial, si Aling Nena ang pangulo ng samahan, si Berto ang tagapangalaga ng museo, at ako ay naging tagapayo. Ang mga bata ay nag-aaral ng mga kwento at mga ritual na may paggalang, at ang bato ay hindi na ginagamit maliban sa mga ritual na may pahintulot ng lahat. Sa detalyadong paglalagay ng mga pangalan at gawain, ipinakita ang konkretong proyekto at mga bagong tradisyon, at may mga bagong batas na pinapatupad upang tiyakin na hindi maabuso ang mga aral ng nakaraan. Sa pagtatapos ng aking pagninilay, nais kong magtapos sa isang malambing na pagsasara.
Nilipas ang gabi ng takot at uhaw, ngunit sa umaga may mga taong nagbangon na may dalang pag-asa. Ang mga nagkamali ay tumanggap ng pagkakataong magbago at may proyekto na nagtuturo sa mga kabataan na alagaan ang lupa at ang mga kwento at nagwakas ang aming kwento sa isang tula ng pag-asa. Kung ang isang marka sa palad ang nagdala ng liwanag at takot, tayo rin ang mamili kung paano gagamitin ang liwanag na iyon. At ang huling paanyaya ay sutil. Kung naantig kayo ng kwentong ito, mag-subscribe at mag-iwan ng komento. At alalahanin ninyo, ang bato ay hindi lamang bato, ito ay pangako ng ating mga ninuno na tayo ay magbantay at magmamahal sa ating bayan.